Walang driver. No driver. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat mas solid. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapya kapipita. Maayong buntag. Kaninyo diha. Kay hapon na dere. Magandang Ilocano muna. Naimbag nga bigat ya po. Maya Paldo kay Kongan, magandang umaga sa inyong lahat mga minamahal kong kababayan. Minamahal naming mga kababayan. Sama ko na yung mga Kristiyano rito sa Pilipino rito sa Amerika. So, hindi, sabi nga, di ba? Hope for the best, prepare for the worst. Pray, di ba? That ano yun? Hope for the best, prepare for the worst. Pray in either situation. Pray before mangyari either situation, at kung ano man yung mangyari, kung ang mga things will get better or things will get worse, di ba? Kung magiging kung hindi tayo sasakupin ng China, praise God. Kung sasakupin naman tayo, kasi nga yung plano ng China na sakupin ng Taiwan by 2030, ang natatandaan kong huling nabasa ko, 2030. Nabasa o napanood sa mga dokumentaryo, mga balibalita. Hindi balibalita, balita talaga. So dito ganun, hindi naman ang problema namin dito ay yung mga mga puting konkistadores. Yung kanilang presidente, pinaka number 1 na pinaka dangerous. Tapos mga galamay niya, mga crony. So ngayon, diyan naman, kasi pero hindi tayo nakakasiguro eh. Parang hindi naman siguro tayo bibitawan kasi yung dagat between China and the Philippines, yan actually ang importante sa trade route, Pacific Ocean na trade route. So pagka nasakop tayo ng China, syempre pag-aari na rin ng China yung karagatan na yan, matindi yun, diba? So sana ang gobyerno natin talagang pagtibayin ang relasyon natin sa Estados Unidos saka sa Europe. Hindi naman natin pwedeng kagaya ng Ukraine, kailangan pa rin nila ng US. Diba? So nakakalungkot talaga yung yung Middle East, yung Gaza at saka Israel, Palestine. Yan talaga heartbreaking. So nahirapan tayong kung hindi pwedeng yung magulantang na lang tayo, di ba? Kaya hope for the best, prepare for the worst. Pero pray, di ba? For whatever, for whichever God allows, di ba? Kung kalooban ng Diyos na maging better, salamat sa Diyos. Kung i-allow naman ng Diyos na maging worse, all things work together for good.
for those who love God, for those who are called according to His purpose. So, more and more, ang ano talaga dyan, mga Kristiyano, dapat pasanin na natin ang ating mga silya elektrika. Hawakan natin, tanggapin natin sa ating mga kamay ang lethal injector. Hindi ko alam kung yun lang tawag ko, lethal injector. Hindi ko naman kasi alam kung ano yan. Ang tawag doon. Basta yung ini-inject sa bilang capital punishment, yun na yun. Kupte, sabi sa ano, sa Bisaya. Kupte ang imong lethal injector. Hawakan mo sa iyong mga kamay ang lethal injection na gagamitin para i-execute ka. Lalo na yung mga pastor tsaka mga elder. Pag nagpastor ka, nag-elder ka, yan, pasan-pasan mo ang ano, silya elektrika mo. Tsaka hawak-hawak mo ang yung hawakan, di ba? Hawak-hawak mo ang yung lethal injector. Tapos, talagang surrender, total surrender to God. Tapos ano, trusting God for protection. Trusting God also for wisdom. Hindi naman tira ng tira. Kasi, sabi ng Bible, blessed are those who are persecuted for the sake of righteousness, for the sake of the name of the Lord Jesus Christ. Hindi yung pinersecute ka dahil buang. Pinersecute dahil yun, buang-buang. Pinersecute dahil ano, foolish. Gift of the Holy Spirit, ang word of knowledge, word of wisdom, discernment. Diba? So meron yun, nag-ooperate yun sa mga sinserong Kristiyano na pumapasan ng kanilang silya elektrika at humahawak sa kanilang mga tumanggap at humahawak ng kanilang lethal injector. Operate ang Holy Spirit. So, ngayon, yun din lang ang mga mapagkakatiwalaan. So dito, mahirap magtiwala, di ba? Nahirapan ako magtiwala rito. Hindi porke Kristiyano, di ba? Hindi porke pastor, hindi porke elder, magtitiwala ako, di ba? Dami sa kanila pala mga Judas. Para tayo din sa Pilipinas.